ngayon lang kami nakapag-decide na i-document yung travel trip namin. Though, as a VA, naging part na din sa amin yung travel. Like last year, I think mayroon kaming 6 international countries na napuntahan. Meron kaming major problem bago kami nakapunta dito. Yung bank account ni Chris, yung Union Bank, is na-block kasi nakalimutan niya yung password. Yung password niya. And need namin yun kasi need ng statement. Bank statement. Makahingin sa immigration. Where are you going? Vietnam. Clocking in. Clocking in. So today is our trip to Vietnam. Hanoi, Vietnam. Yeah, Kasi may Hanoi, dalawang Vietnam. parang Luzon, Visayas, Mindanao sa Vietnam. Merong Hanoi, Danang at ano yung isa? Sapa. Hindi Sapa. Ano yun? Basta tatlo. Kalimutan ko kung ano yung isa. Ilagay ko lang dito sa mapa. Okay, ngayon is nandito kami sa General Jensen. Santos. Anyway, ito yung first travel vlog namin. Though, as a VA, naging part na din sa amin yung travel. Like last year, I think mayroon kaming 6 international countries na napuntahan. But hindi namin na-document. Ngayon lang kami nakapag-decide na i-document yung travel trip namin. So ngayon, nandito kami sa General Santos Airport. Hindi pa siya international. Yun yung challenge namin kasi hindi kami located sa pinakamalapit na international airport. So, bali dalawa yung babayaran namin. So, instead na yung babayaran na namin directly to the country na pupuntahan namin, for example, if you're from Manila, so yun lang yung ticket na babayaran mo. Pero kung galing ka sa General Santos City, syempre magko-connecting flight ka pa, like from Jensen to Cebu or Jensen to Manila, then Manila to the country na pupuntahan mo. So, doble yung gastos kasi nga dito, except kung taga Davao kami, kasi kung sa Davao merong direct flight, pero pagkakaalam ko Hong Kong, wala pang Vietnam, Thailand, may direct flight sa Thailand. Ayun. So, share lang namin, meron kaming major problem bago kami nakapunta dito. Yung bank account ni Chris, yung Union Bank, is na-block kasi nakalimutan niya yung password. Yung password niya. And need namin yun kasi need ng statement. Bank statement. Bank statement. Makahingin sa immigration. Pero most of our travelers hindi hiningi yung bank statement. So, nag-call ka sa customer service? Hindi na. Nag-forgot password na ako. So, anyways, it's fixed already and naka-download ka na. Naka-download ka na? Hindi pa. Hindi pa rin siya Later lang mamaya sa Manila. So, later na lang. Sa NIA. So, anyway, so yun lang for our introduction. Did you do your work? What work? Kanina? Yeah, of course. Yes, bago Kasi kami sa bahay. time check guys, it is like, I think 12 na. Oo. Si Ryan. Yeah. I think it's 12 already. And our flight is 1 p.m. 1:20 p.m. So, kaninang umaga, nag-work ako, like, siguro nasa 2 hours. Maga akong nagising kanina. Kasi syempre si Mitch din, kasi nag-prepare sa mga dadalhin namin. Yung ginawa ko, syempre tinapos ko yung task ko. Though, kagabi pa, nag-advance na ako mag-work. Para kaninang umaga is more in coding na lang. Tapos, though, hindi ko naman agad tinapos kasi mga question ako, like, uy, ang aga-aga pa ni Chris, tapos na yung task, tapos meron pang time na iwan. So later, mag-open ako ng laptop siguro sa Manila na lang, sa NAIA na lang. Tapos mag-paste, kung ano yung output na idagdag ko. Ayun na lang yung gagawin. So, yun siya. So, dahil may mga work kami, actually hindi nila alam. Nandito kami sa airport ngayon. Pero meron naman kaming dalang noise cancellation na headset in case na magko-call. So, hindi tayo pagsasabihan na, are you in the airport? So, and of course, dahil may trabaho, nakapag-advance naman kagabi and kaninang umaga. So, Yes. okay lang kami. Ayun. Okay. Sige, tutur ko kayo dito guys. So, this is the second floor sa Jensen. So, if taga Jensen po kayo, kaka-renovate lang ng airport ng General Santos. Tapos, so far maganda. Ang laki ng space. So, kita ko sa inyo. Ayan.
Yan. Ang laki ng space ni Jensen. So, dyan yung departure. Tapos yung arrival dun sa kabila. Maliit lang, siyempre. Hindi naman ganong kalakihan yung General Santos City. Pero maganda na din. Aesthetic na din compare dati. Ayan. So, dito naman kayo mag-check-in. Ayan. Sa baba. So, sa pinakadulo, yun yung Cebu Pac. Then, dito sa gilid naman is yung Philippine Airlines. So, ito pala yung setup. Pag isa kang traveler, pero virtual assistant ka at the same time. So, meron kaming dalawang laptop na nilagay dito. So, yung laptop ko is meron siyang, yung bag ko meron siyang charging port. Ayun. Ito yung laptop ko, ito yung kay Michelle. Tapos, syempre, tubig, si Raptor. Ito si Raptor. Ayan, pakita kasi yan. Yan si Raptor. Ayan. So, marami kaming binibit-bit palagi every time magta-travel kami. Actually, meron kaming dalawang maleta. Medium at large size. Kasi, syempre, nandyan si Bailey, yung mga gamit niya, and nandyan din si Michelle. Madami siyang gamit din. Ayan. Syempre ako, mostly mga like power banks, mga extra mouse. Hindi ako nagdadala ng keyboard kung mag-travel ako. So, yun yung kasi sanay ako mag-keyboard. Yun yung challenge sa part ko. Ayun. So, punta muna kami sa boarding gate. So, ito yung mukha ng Jensen International Airport. Sa mga VAs na naghahanap ng area kung saan kayo pwedeng mag-work, meron namang ganito. So, may wifi naman dito. Pwedeng mag-work dyan. So, we're just waiting for our plane dito. So, early kami dumating para hindi kami mag-rush. And, tada! Work pa din. Work pa din si Uncle Coco. Buhay VA. So, yung akin, siya rin ang gagawa. Yan yung hack namin as couple VA. Kasi ako bahala kay Bailey at sa mga gamit namin. And si Chris ang bahala sa work. Yun. Kagabi habang nagpapak ako siya, as in, focus lang siya sa work kasi ang daming kailangan gawin ni advance para wala kami isipin while we're on travel. Okay? Are you excited? Where are you going? Vietnam! Wow! Are you excited? Say, Vietnam. Where are you going? Vietnam. Vietnam. Isa sa mga challenge ng isang virtual assistant na traveler is yung pag-connect ng wifi or internet connection kasi nga yun yung natin yun yung tawag nito, yun yung number one requirement aside sa laptop is yung stability ng internet connection at also protection ng mga accounts na handle mo, especially sa amin as a Amazon virtual assistant, lalo na kung yung store ng client mo is meron kang access directly sa kanyang account. Dapat hindi ka reckless mag-log in or mag-connect, or if possible hindi ka talaga mag-connect ng any mga wifi or wifi connection in airports or any airports or any public area kasi nga possible ma-hack yung account or malink yung account sa ibang mga store owner or Amazon sellers na nandito sa airport or nandito sa public places. So, napakahirap. I suggest, yung ginagawa ko, especially sa akin, meron din ako sariling store. Nagbibenta din kami sa Amazon. Yung ginagawa ko is, nag-connect lang sa data, cellular data ng phone ko. Though, challenging kasi nga mabagal. Kaya nga, kahit ngayon, yun, I'm still working here. Check ko yung store ni client dito sa laptop ko. Tapos I'm using cellular or data, mobile data connection gamit yung cellphone ni Mrs. Napakabagal. So, yan yung challenge talaga. So, sige lang, at least secured yung store, yung account ni client or yung store mo if you're selling in Amazon. Ayun, yung laptop ko nga pala, pakita ko lang. Ito yung laptop ko. Paano ba to?
Ayan. MSI Vector 16 HXA1, then i9 po to, yung ayan, Intel Core Ultra 9 yung gamit ko. So basically this is a gaming laptop kasi nga gamer din ako, naglalaro din ako during my free time. Tapos though aware naman ako na meron kaming series of travels na mangyayari. So, syempre, dadalhin ko yung laptop ko as part of my work, source of income para masustain yung travels namin. Yun nga lang, kasi during travel, bitbit ko tong laptop na to. So, it means, sakit yung likod ko dahil dito sa laptop na to. Hi guys! So, we're here already sa Naiya International Airport. Hi! And Bailey is here. Bailey! How's your trip? It's okay. You're not scared. Well, Bailey is not scared. Nahirapan akong maglakad kasi pinupush ko yung heart ni Bailey. But yeah, dito na kami sa Naiya International Airport. And the experience is quite scary. Scary ba? Kasi matagal-tagal na din kami hindi nakakapag-travel. The last time that we traveled was in January sa Korea, and ngayon it's been 6-8 months. Daming tao. Naghihintay. They're waiting. Baka tayo yung hinihintay. Saan tayo da? Naghanap kami ng Jollibee. It's 4 p.m. already and hindi pa kami nakakakain. Bailey, are you hungry na? Yeah, What do you want to eat? Ha? chicken. Chicken? And it's already 4 p.m. na. Tapos kailangan namin mag-lunch. So, dito sa Naiya Terminal 2, dati dito yung Jollibee. Diyan yung Jollibee. Ngayon is nilipat na nila sa second floor. So, restaurant and shopping. Tapos, syempre, may cart kami. Hindi kami pwede mag-escalator. So, need namin dumaan sa elevator, which is dito na way. Diyan na way. Ayan. So, let's go. Kung nandito yung elevator, unahan lang siya ng Burger King. Yes, Burger King. Tapos nakatago saan dito. Ayan. Level 1 and pupunta kami dyan sa level 4 to have our lunch. Okay. Sa fourth floor na pala yung food court nila. Kaso yung problema is konti lang yung mga bukas ng mga restaurant. So ang hirap. Yung bukas lang is yung alam lang namin dito na parang hindi mahal is KFC. Ayan, pakita ko sa inyo. Dito na kami sa Naiya International Airport and we're getting ready for immigration. Actually, di pa kami nakapag-check-in. Pakita ko lang. Ayan, di pa kami nakapag-check-in. Pero yung flight pa naman namin is 10:20. And we still have 3 hours. I think pwede na kami mag-check-in kasi magkakaalam ko 4 to 3 hours pwede na mag-check-in. Ayun, so kita-kits na lang mamaya after immigration. Okay? Yeah. So let's see anong question sa atin mamaya sa immigration. Then later, discuss din namin kung ano yung requirements. For VAs. For VAs kasi for sure madaming magtatanong dyan sa mga sa mga VAs din na gusto mag-travel. Na hindi pa nakatry. Hindi pa nakapag-try. Internationally. Of course, So, marami
maraming mga VAs nakapag-travel internationally, pero meron ding magta-travel pa. Sa mga magta-travel pa lang. So, sana makapasok kami makalagpas kami sa immigration para ma-share namin. Okay, so yun, update namin kayo. Update ko namin kaya later. Actually, may work pa ako later, then may meeting ako. Meeting ako later. What time ba? I'm not sure. Sabi niya gabi. Tonight? With? Basta. Okay. I-document ko lang din namin. So, kung paano ko malusutan yung gantong meeting kung nasa airport ako. Dala niya naman yung may noise cancelling siya na. May noise cancelling na headphones. So, later na lang guys. Yeah, Bye! So, isa sa mga requirements is travel tax, which is 1,620 pesos. So, pwede nyo bayaran dito. Actually, tatlo. Sa Francia, near entrance lang. Ito yung entrance. Ayan. Yung sa amin naman is nabayaran namin through online. Actually, ako kadalasan yung ginagawa ko is dito na talaga sa airport kami nagbabayad kasi minsan in case na hindi matuloy yung travel namin, at least di na kami ma-hassle mag-request ng refund sa Cebu Pacific or sa PAL kung anong airline pa yan. Pero kung sure ka na magta-travel ka talaga, pwede mo nang bayaran sa website or sa application nila para less hassle. Ayan, let's go! Kailangan ko mag-withdraw ng pera. Ako sa Autobank Bidvo. I'm not sure. So, I'm gonna insert. Okay. I hope gagana. Let's wait. Of course, English. Okay, pin. Enter. So, 5% transaction amount, minimum of 60,000 dong. Airport, okay? 5% yung fee. Let's go for cash withdrawal. And gonna go with savings. Tapos, sagad ko na yung 2 million dong. Okay, yes. I need the receipt. Ayun. First time maging milyonaryo guys. I hope may lalabas na pera. Ayun. Milyonaryo na ako guys. So, first time millionaire. Nag-withdraw ko ng 2 million dong. Tapos, ayun. May siyang receipt. Hindi ko alam kung anong the receipt. So transaction fee is 90,000 dong. VAT is 9,000 dong. Okay, ayun. Let's go. Hi guys. Nakarating na nga pala kami dito sa Noybay International Airport and di namin in-expect yung immigration. Grabe yung immigration. Wala akong masabi. As in, wala akong masabi. Basang-basa ako ng pawis, pati si Bailey, pati si Michelle. As in,
kung hindi pa ako dumiskarte, hindi pa kami dumiskarte na sumingit, kapalan na lang ng mukha. Like siguro 2 or 3 hours kami doon for sure. Kasi yung problema, actually first time namin yun na ganung setup na immigration. 'Di ba kadalasan pag sa immigration parang naka-divide, merong way na which is isa lang yung pwedeng pumila. I mean isang linya lang yung pwedeng pumila. Pero yun is like wala talaga. Kahit saan pwede kang pumila. Tapos masyadong mahaba yung pila. Sa isang pila like hindi siya tawag ito. Sa isang lane merong tatlong column ba tawag niyan ba? Tatlong rows, dalawa to tatlo to apat na rows. Tapos yung officer lang na harap is isa lang. Ayun, so grabe, tapos ang bagal pa. Syempre aware naman kami na antok na din sila. 1 a.m., 2 a.m. na din yun. Ayan. Pero at least nakadating na din. Nandito pa din kami sa Noybay International Airport. Naghihintay pa kami ng bus namin papuntang Sapa. Kasi yung gagawin namin is uunahin muna namin yung Sapa Vietnam. Mag-explore muna kami doon 3 days. Balik kami dito sa Hanoi by August 10 kasi birthday yan ni Michelle. Ayun. So, mabilisan lang sa Sapa, like yung like Fancy Pan, yung Moana, yung mga ganun lang. Tapos balik agad dito sa Hanoi. Ayun. Tapos di namin nasabi na 10 days kami dito sa Hanoi, Vietnam. Tapos chill lang din yung travel namin. Like literal na chill lang talaga kasi syempre kasama namin si Bailey. Tapos si Michelle pregnant din. So dahan-dahan lang. Ang kawawa nga yung buntis, yung kanina sa immigration. As in ayun, anyway, tapos na. Nakapag-withdraw na din kami ng pera pero nasa 2 million dong lang yon. Magdadagdag lang kami nito after namin kumain. Tapos nakakuha na din ako ng SIM kaso hindi ko ginalaw yung Klook SIM, yung SIM ko na binili ko sa Klook kasi ang pagkakamali ko hindi ko pinipare yung QR code or voucher na galing sa Klook. Kasi dapat 'di ba naka-screenshot ka na para ready na yung QR code tapos papascan mo na lang doon sa kiosk or sa kung saan mo pwede i-claim yung SIM card. Yung sa akin is hindi, yung ginawa ko, bumili muna ako ng isang SIM. Though aware naman ako na pwede naman mag-connect ng public wifi, pero as a virtual assistant na nag-handle ng multiple accounts ng mga clients namin, iniwasan ko malink yung account at syempre security na din. At the same time, seller din kasi kami ni Mrs. So kailangan namin i-secure yung store namin. Baka kasi may ibang mga sellers din dito na hindi aware, nag-login ng Amazon store nila in public wifi. So ayun. So doble gastos at actually hindi ko pa na-claim yung SIM ko na binili ko sa Klook kasi 7 AM pa magbubukas yung store na kung saan pwede mag-claim. Tapos yung schedule namin for pick up sa bus is 7:30 kaya mabilisan lang mamaya. Ayan. Tapos ngayon is kakain na kami. Yun, special daw, Wagyu special, and it costs 270,000 dong. Tapos nag-order si Michelle ng choco. Ayun. So ang laki ng serving nila pero napakamahal. This is equivalent like 500 pesos sa atin. Pero expected naman kasi nga nasa airport tayo. Mahal naman talaga dapat sa airport even sa Philippines. Ayun. May yung sa Hong Kong. Hi VA fam. So, medyo iba yung boses ko, kakagising ko lang. And kasi sobrang nakakapagod. First is yung sa immigration talaga. Like we spend
1.5 hour na nakatayo lang kasi sobrang dami ng tao. Nagsabay-sabay yung datingan ng tao from Korea, from China, and then yung sa amin sa Philippines. So as in, tapos hindi organize yung pagpila, so ang iba sumisingit. Of course, hindi pwedeng mag-video sa immigration. So, hindi kami nakapag-video. So, buti na lang, may iba na naawa kasi si Bailey umiiyak. So, yun, nakasingit, kumbaga. I mean, hindi naman nakasingit, kasi nakapila talaga kami. Pero, may iba na pinauna kami sa linya. So, yun. Another thing is, nagka-problema din kami sa first kanina is yung Union Bank ni Chris na block kasi nakalimutan nyo yung password. Second one is pagdating namin dito sa Vietnam, sa Hanoi Airport, hindi niya pwedeng gamitin yung phone niya, yung original. Dalawa kasi yung phone ni Chris. Yung original phone niya is nandun, naka-login yung Amazon store niya. Ang problema niya, hindi niya nakuha yung clue code for the SIM sana dito. Basta it's a long story. So, but the point there is, hindi niya pwedeng gamitin yung original phone niya to connect in the public wifi kasi wala pa yung SIM sa Klook. So, ang ginawa niya is bumili na lang siya ng another na SIM for $12. Sabi ko sa kanya, okay lang kahit na mahal. At least safe yung store mo. Kasi isa yan sa rule talaga namin, never connect on public wifi. Kasi possible na malink yung account niya. And kapag na-link yun sa ibang account, definitely madi-deactivate yung store. So, sabi ko sa kanya, kaya mo bang i-take risk yun? So, of course, hindi. So, yeah. Bumili kami ng another SIM. Dalawa na yung SIM namin ngayon. Anyways, gagamitin din naman ni Bailey, tsaka ako. So, yun. At least, safe yung store, diba? Kasi isa din yun sa source of income namin. And another thing is, kanina, while we're waiting for the airplane, si Bailey, sabi niya nag-pee daw siya. Ito yung reality ha, if you're traveling with a toddler. Sabi niya magpipi daw siya. E di, ako, yung ginagawa ko kasi kapag naka-legging si Bailey, dalawa yung pinasusuot ko na diaper. So, tinanggal ko yung nasa loob. And we're drinking coffee, dun sa isang coffee shop, waiting for our flight. So, tinanggal ko yung nasa loob na diaper. Pag pull ko, oh my God, hindi siya nag-pee. Nag-poop. Nag-poop siya. As in, so, tapos, hindi ako nakaprepare. Wala akong dalang extra leggings and all the poop is all over her leggings na. So, ang nangyari, tinanggal ko na lang yung leggings. Of course, kasalanan ko. So, tinanggal ko na lang yung leggings kasi mga moy yung poop niya. And look at her now. So, wala siyang leggings. Kawawa. Pero nandito na naman kami. Nakuha na namin yung luggage namin. Yan. Another reality ng toddler. Yun ang traveling with toddler. Pinakain daw ng marami. You let me eat a lot daw. Yan yung reality ng traveling with toddler. So, yun. Nandito na naman kami. Nandito na yung luggage namin. So, papalitan ko siya later. Yeah. And thank God, matagal-tagal na din kasi kami hindi nakasakay ng airplane. The last one is last January sa Korea. So, and before yung travel namin dito sa Vietnam, ang daming news about horror stories in Naiya, datanim bala, yung pinupulit yung passport. Yung ginawa ko talaga kanina, binidyo ko talaga yung passport namin na it's walang punit, it's clean. Tapos yung maleta namin, may lock na nga, yung maleta itself, may padlock pa, may cover pa, may 4 layers yung security. Kasi sabi ko, we have to be vigilant sa Naiya. Pero, yeah, thank God, walang ganong na nangyari. Pero in case, prepare tayo, meron tayong video na we're clean.
Tapos, last is sa immigration. We're expecting na maraming question kasi yun naman talaga yung process sa immigration. Like, they're gonna ask basic questions like, ano trabaho mo? Tapos, yun, itatanong talaga yun. Tapos, yung mga bookings, yung return, and yung mga tickets, return tickets, ganun. Pero, wala. Wala. Ang tinanong lang sa amin is, anong trabaho namin? Is, sabi namin, virtual assistants. Kaming dalawa ni Chris. Yun lang. Yun lang yung tinanong. Anong trabaho namin? So, of course, virtual assistant. And then, yeah, tatak agad. Walang kuskus balungos and everything. So, if alam naman namin na marami nang nagta-travel na mga virtual assistants. But for those who are still starting and wanted to travel also internationally, so ito yung mga prepare, ito yung mga kailangan ninyong i-prepare if you wanted to travel internationally. So on our end, nag-prepare kami ng first COE kasi the first time na nag-travel kami as virtual assistants, before nakapag-travel na kami as DepEd employees. So DepEd employees, 'di ba? Authority to travel. So pag virtual assistant ka naman, nag-prepare kami ng COE. Hinanapan kami niyan before. So kami ni Chris meron naman. So sa lahat ng clients namin, actually prepare namin 'yun. So, ngayon din, nag-prepare kami kasi in case. Next one, because I'm traveling with a toddler, if you're traveling with a toddler, as virtual assistant, prepare nyo na lang din yung credentials ng bata. If my school ID, if my enrollment, certificate, ganun ako nag-prepare. Nangingi ako ng enrollment certificate and birth certificate, of course. So, as an evidence na anak mo yung dala mo. Of course, ganun. Next one is, after the COE, is yung return ticket. Definitely, yung return ticket. Yung mga tickets nyo papunta at pauwi. Kung saan kayo galing. Okay? And of course, hotel bookings. Kasi tinatanong yun. Like, halimbawa, 2 weeks kayo magsistay sa ibang lugar, ibang bansa. Halimbawa, Vietnam. Uy, isa lang ba yung may ganun na mga officer. Isang hotel lang ba? Sa isang hotel lang ba kayo mag-stay? 2 weeks kayo doon. So, sa amin, 3 hotel yung binook namin. So, maglilipat-lipat kami. So, screenshot nyo lang yun. You don't have to print them actually. Kami lahat, nasa phone lahat. May iba na piniprint, so that's an option. Pero kami, nasa phone lang. Pinapakita lang namin. And next, hotel bookings. Next one is bank statement. Yun. Kasi definitely hanapin yan. Bank statement ng local bank nyo, 3 months, bank history ninyo. And then, sa amin, we're using PayPal, Wise, and Pioneer. So, pinipare din namin yun in case. Kasi last time, aside sa local bank statement namin, hinanapan din kami ng PayPal. So, yun, pinakita naman namin yung history ng payments. Okay? So, yun siya. And, ano pa ba? ITR. Yun. Kasi, last time din, nung nag-travel kami, hinanapan talaga kami ng ITR kasi as virtual assistants, kailangan din natin magbayad ng tax. So, yun. Nag-prepare din kami ng ITR. So, meron naman. In case, nahanapan kasi last time talaga hinanapan kami. So, yun. And, ang ating e-travel. Yun, kailangan yung e-travel para i-scan. So, yeah, I think that's it. So, yun. Pero, kapag nakailang beses na kayo mag-travel, nakita din naman yan sa system and sa passport. And, kapag family kayo magta-travel with a toddler, napakadali lang. So, sa amin, nakailang beses na din kasi kami. Thank God for the opportunity. So, yeah. Isang question lang. Anong trabaho nyo? After that one, we're good. Ganun lang. What's your work, ma'am? Sabi nilang yung officer. Ako sabi ko, virtual assistant po. Sabi niya lang. Chuk, chuk, chuk. Ganun na. So, and then, your family. So, your family. Sabi ko, yes. So, yun lang. So, that's it for our travel from Jensan to Vietnam. So, thank God kasi wala masyadong turbulence. Though, merong mga rain showers na kaganapan. So, yun yung pinakakinakabahan ako. So, pero we're safe. And magaling yung pilot. Magaling yung pilot na nasakyan namin from Naiya to Vietnam. Napaka-smooth lang.
nung flight namin. So anyways, thank you for being with us as we travel here in Vietnam. So from clocking in to clocking out. Bye everyone!